ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari, Father Christopher, ang ating puting parish priest, Father Joselito, ang ating puting vicar foreign, mga kasamahang pari, Father Glenn, Father Ral, Father Alan, ang ating Parish Pastoral Council, ang ating Parish Finance Council, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Mga kapatid, marami pong salamat sa inyong panyaya sa pamagitan ni Father Christopher. At ako ay narito nagdiriwang ng Santa Misa sa kapistahan ating mahal na patrona, ang kanyang pagsilang, ang Birhen Maria. Marami pong salamat sa inyong pagtanggap, sa inyong pagdalo at pakikisa sa ating Santa Misa. Mga kapatid, sabihin po natin sa ating katabi isang maligayang kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na ina, ang Birhen Maria. Happy Fiesta! Sabihin din po natin sa ating katabi, maraming salamat sa iyong pagdating. Sa iyo ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sa pagsilang sa birthday, hindi nawawala ang birthday wishes. Ngayon po mga kapatid, manahimik tayo sumandali at humiling tayo ng ating nais makamit, makuha, maabot, marating na ating hilingin bilang pa-birthday sa atin ng ating mahal na ina. Sabihin po natin, Amen. Sa pagsilang sa birthday, may pagdiriwang at tayo ay nagbibigay, tayo nag-aalay, tayo nagre-regalo. Isipin natin ngayon, mga kapatid ko, ano ang nais nating ibigay? Ano kaya ang hinihingi sa atin ng ating mahal na ina? At isipin po natin, at ito ngayon ang ating ibibigay, gagawin isa sa buhay bilang ating regalo sa ating mahal na ina. Isipin po natin ngayon, ang nais nating ialay sa Kanya. Sabihin po natin bilang katuparan, kaganapan, so be it. Amen. Amen. Marami pong salamat. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, balikan po natin sa ating alaala ang mga natatanging ginagawa sa atin ng ating mga magulang, higit sa lahat ang ating mga ina nung tayo ay bata pa. Sila sa atin ay palaging nakaalalay, nagbabantay at palaging hinahawakan ang ating mga kamay. Kapag tayo ay nadapa o nagalusan, kapag tayo nasaktan, nariyan kaagad sila na sa atin ay nagtatayo at gumagamot. Tayo ay kanilang hinahawakan, hinahalikan kung tayo ay nasaktan. Ang kanilang tanong, anak, saan masakit? Sabay halik. Amen po ba? Amen. Balikan po natin ang matatamis na eksena sa buhay ng mag-asawa. Hindi po ba kapag ang lalaki ay pagod, nariyan kagad ang kabiyak sa buhay na nag-alala, nagpupuna sa likod at minsan pa nagmamasahe sa kanya. At ito para kay Mister ay nakakawala ng pagod. Subalit kapag may tampuhan o galit, hindi ba't naroon ang banta ni Mrs. Don't ever talk to me. O kaya ang babala, huwag mo nga ako mahawak-hawakan. Naranasan na po ba ninyo na basta kasama ninyo ang inyong mahal sa buhay, iba ang inyong pakiramdam?
Ikaw at ako ay tiyak na masaya sa mag-asawa sa tagal ng pagsasama kahit walang salita o usapan, basta't makahawak kamay, okay na, sapat na, nakakaunawaan na. Amen po ba? Amen. Bakit ko po ito pinabalikan sa inyong karanasan? Pansinin po natin, mga minamahal ko mga kapatid, ang natatanging ginawa ni Jesus sa binasang ebanghelyo sa bingi at utal. Pangunahing kilos, ano po ito? Hinawakan, kinausap. At yan din ang damdamin natin. Hawakan, mahawakan, humawak, makapagsalita, kausapin, ikay kanyang kibuin. Hindi po ba? Mga kapatid, una, hinawakan. Hinipon ni Jesus ang lalaking bingi at utal. Talata 33. Kinausap at sinabi epata. Talata 34. Yung pong ginawa ni Jesus na hinawakan, kinausap, ay tanda ng pag-ibig, haplos ng pagmamahal. Isang pagkilala at pagtanggap sa lalaki na siya sa kabila ng kanyang kapansanan ay mahalaga, na siya ay may pag-asa pa, meron pa rin nagmamalasakit sa kanya, naroon pa rin ang mangyayaring milagro sa kanyang buhay, sa kanyang pagkatao. Nariyan pa rin ang Diyos, nakamasid, sumusubaybay, sasamahan, ikay kanyang hahawakan at sa bandang huli kakausapin. Hindi lahat ay nandidiri sa kanya. Hindi lahat ay humahamak o umiiwas sa kanya. Hindi siya kaawa-awa sa kanyang kalagayan sapagkat palagi nariyan si Jesus. Siya ay may panahon, ang Panginoong Jesus, may oras para sa kanya. Nariyan si Jesus, hindi umiiwas, hindi lumalayo, datapat humahawak sa kanya. Ganyan po si Jesus sa atin, mga kapatid. Siya ay humahawak sa atin upang tayo ay hindi matapa. Umaalalay sa atin upang tayo hindi mahulog. Hinihipo niya tayo upang tayo ay mahango at mabago. Tangan-tangan ka ni Jesus upang tayo ay hindi mawala. Mga kapatid, ano ang pinangahawakan mo sa buhay? Magpaakay tayo, humawak tayo sa Panginoong Jesus. Hindi po ba, mga kapatid, ito ang nais natin? Anak, hawakan mo ang kamay ni ina. At ito rin ang ating ginagawa na kung saan tayo tatakbo, kakapit, hawak sa ating mga magulang. Tanda ng pag-ibig, haplos ng pagmamahal, tiyak na siya ay ligtas. Mga kapatid, darating sa atin ang kaligtasan kung tayo magpapahawak kay Jesus. Sa atin ang kagalingan kung tayo magpapaakay sa Kanya. At maranasan natin ang milagro sa ating buhay kung aabutin natin ang kamay ni Jesus. Matapos hawakan ni Jesus ang lalaking bingi at utal, siya ay kinausap ni Jesus. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay pagkilala sa kanyang pagkatao at pagtanggap sa kanya bilang sa kabila ng kanyang kalagayan at nakaraan. Siya pa rin ay nararapat tanggapin, papasukin at yakapin. Hindi po ba, mga kapatid? Kapag ayaw mo sa isang tao o may tampo ka sa kanya, hindi mo siya kakausapin. Hindi mo siya kikibuin. Iiwasan mo at lalayuan mo at sabihin na natin, hindi tayo nagpapakita at ayaw natin na siya'y makita.
Sa tampuhan na makasintahan, nariyan ang pagbabanta, don't ever talk to me, o kaya don't ever touch me. Subalit sa Ebanghelyo, ang lalaking bingi at utal ay kinausap ni Jesus at sinabi sa kanya, Epata, talata 34. Siya sa oras ding yun ay nakapagsalita, isang salita lamang, isang hawak lamang ni Jesus na ibalik ang kanyang tinig. May kapangyarihan ang salita at gawa ni Jesus. Kay Jesus, mangyayari ang lahat, ang kanyang salita at paghawak ay may himala. Minsan ating hinihintay at tayo nagtatanong, bakit kaya hindi na ako hinahawakan? Bakit hindi na kaya sila nagmamanos sa akin? Bakit hindi na ako kinakausap? Hindi ba? At mga kapatid ko, tanda natin, meron kang pinagdadaanan, nahihirapan ka, may pasanin ka, kayong mga kabataan. Kung kayo naguguluhan at may bumabagabag sa inyong isipan, magsalita ka, una sa lahat sa Diyos, sa ating mahal na ina, sa ating mga magulang. Hindi sa TikTok, hindi sa group chat, hindi sa Facebook, magsalita ka, una sa lahat sa ating Panginoong Jesus, magsalita ka sa iyong mga magulang. Sila rin ay naghihintay na ikaw ay kanilang pakinggan. Hindi na kailangan pang pilitin si Jesus. Hindi pa ipabubukas ni Jesus ang kanyang pagtugon sa pangailangan ng lalaking ito. Walang hihingi na kondisyon ang Panginoong Jesus. Siya ay tumugon, ginawa niyang nararapat na gawin, ibinalik niya ang pandinig, ang pananalita ng lalaking bingi at utal. Batid ni Jesus ang ating paghihirap at alam ni Jesus ang ating pangangailangan at siya'y gumagawa ng paraan. Ibinubukas niya ang kanyang mga palad at ibubuhos niya sa atin ang kanyang biyaya, ang kanyang himala. Mga kapatid, pansinin po natin, ang lalaking bingi at utal ay walang pangalan. Karamihan sa mga ginawang himala ni Jesus, ang tao, ang babae, ang lalaki ay may pangalan. Subalit dito, walang pangalan. Bakit kaya? Sapagkat siya ay tayo. Siya ay ikaw at ako. Tayo rin ay hinahawakan ni Jesus at tayo rin ay kanyang sinasabihan, Epata, mabuksan. Gaano tayo kadalas na nagbingi-bingihan sa matang humingi ng ating pagtingin at pagpapatawad? Ilang beses na tayong naduwag na bigkasin o isatinig ang mga salitang, I am sorry. Ako ang nagkamali, patawarin mo ako. Kailan tayo naduwag na sabihin, pinatatawad na kita at ibabalik ko na ngayon ang dati nating ugnayan at ako'y magtitiwala pa rin sa iyo. Gaano tayo kadalas na naging pipi at pingi na itama o iwasto ang maling ginagawa ng ating matarik na kaibigan o kamag-anakan. Mga kabataan, gaano tayo kadalas na naging pingi sa mabubuting pangaral at payo ng ating mga magulang. Mga magulang, mga kabataan, kailan tayo naging pipit-pingi na isa katuparan ang utos ng Diyos para sa ating sarili? Sino ang nais mong mahawakan o humawak sa iyo? Ano ang nais mong marinig mula sa Kanya? Ano ang nais mong iparating mula sa iyong tinig para sa iyong kapatid? Nais kong bigyan ng
katapusan ang ating pagninilay-nilay sa pamagitan ng isang karanasan, isang kwento. Ikinuwento ng isang pari ang kanyang karanasan sa pagpapahid ng pananalangin sa isang may sakit. Datapat ang may sakit na kanyang pinigyan ng pananalangin ay ang kanyang sariling mahal na ina. Matapos siyang igawad ang huling sakramento at pahira ng pananalangis ang kanyang mahal na ina, ang kanyang ina ay nagsalita, nagtanong. Sabi nung ina, "Anak, tanggap ko na. Anak, alam ko na at batid ko na ako ay haharap na sa Panginoong Diyos. Malapit na ang aking huling hininga. Sa pagharap ko sa ating mahal na Panginoong Jesus, anak, ano ang sasabihin ko sa Kanya? Anak, ano ang sasabihin ko sa Kanya?" Nabigla ang pari sa tanong ng kanyang ina. Wala kaagad siyang naisagot. Hinawakan na lamang niya ang kamay ng kanyang ina. Hinaplos-haplos niya ang palad ng kanyang ina. At naramdaman lamang niya na halos buto at balat na ang palad ng kanyang ina. Damang-dama niya sa kanyang madaliri ang ugat ng palad ng kanyang ina. At doon sa kanyang pagpisil sa palad ng kanyang ina, biglang nagbalik sa kanyang isipan na ito ang dating malalakas na kamay ng kanyang ina na umaakay, kumakarga sa kanya kapag pagod na siyang maglakad, bumubuhat sa kanya kapag siya'y nakatulog sa kanyang sopa. Ito ang dating matipunong kamay na nagbibihis, nagsusuklay at gumagamot sa kanyang galos at sugat. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang ina na nagturo upang matutunan niyang isulat ang kanyang pangalan o magtali ng sintas ng sapatos at mag-ayos ng kanyang gamit at damit. Habang hawak-hawak niya ang kamay ng kanyang ina, kanya na lamang nasabi, "Inay, sabihin po ninyo sa Panginoong Hesus kung paano niyo kami minahal. Sabihin po niyo sa Kanya kung gaano niyo kami inalagaan, kung paano niyo kami pinaglingkuran. Sabihin po ninyo sa Kanya kung paano niyo kami minahal, kung paano niyo kami pinaglingkuran." Mga minamahal ko, mga kapatid, kay Kristo sa ating Ebanghelyo, ito ang pangunahing kilos ng tao na kailangan nating ibigay at hiningi sa atin: paghawak, pagkakausap. Tayo po ay hinahanap ni Jesus at kanyang hinahawakan upang tayo hindi mawala at madapa, at tayo kanyang kinakausap at sasabihan gaano kanya kamahal, siya pa rin sa atin ay handang magbigay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen.